Hey guys! Welcome back again sa aming YouTube channel, and this is Alwin. And I am Emma. Hello po sa inyo diyang lahat. Yes, so for today's video guys, meron kaming i-share kasi merong nag-comment dito sa amin na si, ano to? Kolokoy. Kolokoy. Yan. Interested siya malaman ang lawyer's fees and closing costs yan sa pagbili natin ng townhouse dito sa Canada. So, basahin natin yung message. Sabi niya, magkano kaya yung closing fees? Sana malaman niyo muna breakdown list. Yung perang ilalabas, tingin ko dyan nasa 50k labas na agoy. Agoy. So, ayan ba, tingnan natin, aabot ba ng $50,000 yung ilalabas natin? Tapos nag-follow up ulit siya. Sabi niya, sana i-vlog nyo naman breakdown cost like lawyer's fees, closing fees, land title tax, etc. Alright. So, aabot nga ba ng $50,000 ang ating ilalabas? Yes po, nagbabalik na, and hello po sa inyong lahat na nanonood at sumusuporta sa aming channel. Pero syempre, baby, bago simulan to, syempre, pasalamat muna tayo sa mga sumuporta sa atin, ano, at saka mga nagko-comment na mga good comment dyan. Ayan. So, hello po sa inyong lahat. Nakakatuwa yung mga, like, sinishare nyong experiences sa pagkakaroon ng bahay dito sa Canada. And true enough talaga, hindi naman madali ang pagkakaroon ng bahay. Napakaraming obligasyon. And syempre, gusto rin nating iwasan yung sitwasyon kung saan tayo ay magiging house poor. Pero posible yan, no, kung wala tayong planning sa ginagawa nating mga desisyon sa buhay. So, katuloy ng ating house serye. Ito na nga po, no, natapos na tayo sa pagsasign, consider sold na ang bahay, pagtitingin ng mga kagamitan, pero hindi pa tayo tapos dyan kasi tuloy-tuloy pa pala ang ating paglilibot, pagtitingin, kasi nakaka-enjoy din naman. Yeah, no? Kahit ako, nag-enjoy ako. Kasi first time natin gawin to sa buhay natin, yung magtitingin ng mga ganitong bagay. Tingin lang wala pang binibili kasi gusto rin namin mag-canvas talaga ng good price and good deals talaga. Alright. So, going back sa ating topic ngayon, kasi ito matagal nang inaantay ng ating viewer, subscriber na si Kolokoy. Ayan. So, nabanggit natin, di ba? Yan. And nakikita nyo rin naman online, I guess, ang price ng townhouse na na-close natin ay $427,000. Yes. Pero, magda-down lang po kami ng 5%. I think we have explained the reason why 5% yung sinelect natin. Para na rin, syempre, magkaroon tayo ng extra funds. Kasi, meron ding leeway yung lender na makapagbayad ka ng mas mabilis, di ba? Para hindi ka tumagal talaga ng 30 years. Yes. So, merong 20% on top kada bayad mo, pwedeng accelerated bi-weekly, and ito, every year, pwedeng mong bayaran yung 20% ng whole amount. Yeah. Pero syempre, sino ba yung nagkakaroon ng kapasidad? So, hindi naman lagi nabibigyan ang mga tao ng kapasidad makapagbayad ng 20% talaga in every year. Yeah. Pero why not, 'di ba? Malay mo tumama tayo sa loto. Hindi ko pala na-check yung loto ko Baka sakaling 20% yung allowed nung lender. Kasi sa ibang banks, yung prepay lang nila sa mortgage amount ay nasa 15% lang. So, okay na rin yung iba doon kasi nga malaki na rin yun kung babayaran mo in 1 year. Okay. So, ngayon nakita nyo na, diba, yung down payment. So, ang down payment na ilalabas natin sa 5% ng $427,000 ay $21,350. Yes. So, tinatanong dito, kasi hindi lang ito yung babayaran namin. Marami nagsasabi, i-ready nyo yung extra 4 to 5% para sa closing kasi ang dami pang gagastusin. And idagdag nyo na dyan yung nasa $500 na inspection. Yes, so, yan.
Pati yung condo doc review, kung napa-review kayo sa isang lawyer, ay nasa $500 din yan. Pero kami, ako na yung nag-review, together with Edwin ng Jay's Canada Vlog. So, ako sa like more corporate terms or legal side. And then siya, tinulungan niya ako sa pag-intindi ng mga balance sheet and reserve funds. Pero normally, magkano bayad sa mga... Nasa $500. $500 din. Okay. Yan, depende. Or up. Okay. And then, ayan na nga po yung mga extra cost. Punta na tayo sa lawyer's fees. Okay. So, nag-inquire ako sa lawyer kung magkano yung fee nila. Binigyan ako ng estimate or quotation na hindi lang yung fee nila yung naka-quote doon. Pati na rin yung entire closing costs. So, ibig sabihin, lawyer's fees plus yung mga tax certificate, yung mga closing title search, certified copy of title, etc. So ngayon, isa-isahin natin yan. So pagdating sa lawyer's fees, nag-canvas din ako kasi may ilan din akong kakilalang Filipino lawyers dito. And then yung iba, may friends din ako nagtatrabaho sa law firm na real estate yung practice. So, nag-range yung sa lawyer ng like 800 to 1,600. Meron tayong na balitaan parang like 5 years ago, ang lawyer's fees daw nila nasa 600 lang. Oo. Ngayon tumaas na nasa 800, 1,000 or plus. Pero pala nakita ko rin sa mga website yung lawyer's fees nakadepende yan sa amount ng property na bibilin mo. So, sa pagtaas ng presyo ng bahay, tataas din yung lawyer's fees nila. Kumbaga sa atin, yung $427,000. Yan, nasa range siya ng $800 to $900. Okay. Yes. And then, ito na nga po, punta na tayo sa mga plus. Yung mga ito yung masakit dito, yung plus. Oo, hindi mo alam, akala mo yun lang pala yung babayaran mo. Pero ito yung mga extra, which is hindi ito mapupunta sa lawyer, kundi ito na yung siguro sa government at pag-aasikaso ng mga papel. So, unahin na natin, syempre, ito nakalista, file preservation fee. So, nagpapabayad sila ng file preservation fee na worth $50. Yes, and another $50 for yung online services charges nila, so $50 din yun. So, meron din silang another taxable disbursement. Syempre, magpapa-courier ka ng documents to and from. Ilan yan? $100, guys. Yes, and meron din sila palang software. Ginagamit na special software for specifically for real estate transaction. And that is worth $39 naman yon. Yes. So, aside sa mga binanggit nating presyo, lalagyan pa natin yan ng GST. So, tataksan pa yan. So, yun yung mga taxable disbursements. Taksan mo yung lawyer's fees, tataksan mo yung mga file preservation fees, pati na rin yung sa couriers. So, yung GST niyan ay aabot ng $52. Malaki din, ha? And then, ito na nga po yung non-taxable disbursement. So, ibig sabihin sa government charge na to and walang fee or GST na i-add. So, unang-una. Yan, syempre yung tax certificate. Yan, magkakahalaga ng $23. And then, syempre, ta-title search sila. So, titingnan nila kung meron bang problema sa title natin. Mamaya, may nakalagay pa dong like loan, naka-mortgage pa pala to, hindi pa cleared or whatever. So, initial title search is $32. Yes. And then closing title search, $10. And para sa certified copy of title natin, $20. Next one, ito medyo mahal. Pamahal tayo ng pamahal. Title insurance premium. Yes. So, $169 naman ito, guys. And ito yung dalawang huli ang lumaki. Sabi nung lawyer namin, mura lang to or mas mura to before pero ngayon ang laki ng in-increase. So para sa pagre-register ng transfer or ng land, $480. Bigat, no? 'Di ba? Kaya mabigat 'yan. Dapat talagang maglagay ka ng extra budget for this one. And then, finally, para sa pagre-register ng mortgage. Ito naman guys, $460. So, diba? Parang iba-iba pa pala yun. Bawat registration, register ng title, register ng mortgage, magkaiba. So, ito $460. So, ang total ng non-taxable disbursements ay aabot ng at least $1,200. Yes. And for the lawyer's fees plus yung mga sinabi nating closing costs, estimate yun na lang nasa $2,300 yun. So, kung i-add nyo,
aabot ba tayo ng $50,000? Hindi naman siguro. So, i-add natin na, again, 21,350 yung down payment na 5%. And then, i-add mo yung lawyer's fees and closing costs na $2,300. So, plus mo pa dito yung pag-shoulder ng property tax. So, yun nga pala, no, yung property tax ng property namin ay tumaas. Yan. I think hindi lang naman yung sa property natin. Lahat nagtaasan. Alam ko yung mga homeowners din dyan, sasabihin talaga, a big jump din. So, yung sa townhouse na kinuha namin, 2,100 lang siya dati. Noong 2024, ngayon 2025, ang assessment na sa kanya ay 2,500. So, $400 increase. So, dapat every year din, may extra budget para sa property tax. Kasi kapag homeowner ka, responsibility mo na yon. Kasi kapag renter ka, ang mag-shoulder syempre nun ay ang landlord. And then, meron pa tayong kailangan i-ready. Yung condo fee. And since halfway kasi yung aming possession date, so, hati kami ng seller. So, dapat bayaran niya yung half kasi siya pa yung nag-o-occupy technically nun, and then kami na yung the rest. So, kinakalculate din yon ng lawyer. And then, yun, isusuma total niya yung kailangan naming ma-fulfill for the rest of the down payment. And ang aming calculation or estimate, hindi ko na lang ibibigay yung eksakto. Ayan, bahala na rin kayong mag-calculate. Pero, nasa $23,000 po ang aming ilalabas para dito sa pagko-close ng townhouse. Yan po, ng purchase ng bahay. Kaya wala naman siguro. Hindi naman siya abot ng 50,000 talaga. Yan. Aabot yun ng $50,000 kolokoy kung, ayan, nag-10 to 15% tayo or 20%. Ayan. Pero kasi kapag nag-20% down payment ka, magiging different na yung interest rate na ibibigay mo. Mas mataas na po kasi nga po by lender or sa side ng institution na magpapautang sa'yo, hindi ka na insured. Kasi kapag less than 20%, may additional kang babayaran na mortgage insurance or yung CHMC. So, yun lang po yung mga difference, and I hope, nasagot ko na ang iyong katanungan regarding sa lawyer's fees and closing costs. So, medyo mabigat din siya, pero oo naman. Okay na rin, di ba? At least hindi tayo umabot sa $50,000 na ine-expect ninyo. May agoy pa si Sir. Oo, agoy. Parang natakot naman din kami kung aabot ng 50,000. Siguro, Sir, kung aabot kami ng gano'n, hindi ka siguro kami tutuloy bumili ng bahay, if ever. Oo. Pero aabot yun nga kapag mataas yung down payment. So, kung napapansin nyo nga pala, no, mas mababa yung amount ng down payment namin and lawyer's fees, closing costs sa total amount ng FHSA. So, dati rin napaisip ako, anong gagawin natin sa sobra sa money? Ibabalik ba natin yan sa government? Mababawasan ba yung benefit for tax deduction? 'Di ba? Or kailangan nating i-deposit somewhere? So, in-explain sa amin ng bank na as long as bumili ka ng property, sa'yo na yung whole FHSA account mo. Kasi close na yung account mo the moment you withdrew it for this property. So, nasa sa'yo na yan kung gamitin mo lahat sa pagbayad ng down payment, kung pwede mo rin gamitin sa pagbabayad ng mga furniture or whatever, or pwede mo rin i-save. Basta, on their end, na ibigay na nila yung total amount ng FHSA account mo, and then, in reference yan sa pag-purchase mo ng property. So, no matter how low yung binigay mong down payment, kahit 10,000 pa yan or 15,000, tapos 80,000 yung minsan kasi maximum contribution limit na kapag couple. Pero kapag isa, 40,000. So, nasa sayo na yan kung paano mo gagamitin. Ayan. Basta, na-maximize mo, diba, yung room ng FHSA contribution limit mo. Kaya guys, napaka-importante yan na mag-create kayo or paggawa kayo ng account ng FHSA. Yes po. And libre lang po yun. And if you have watched our video, libre yung pag-create ng account and libre din yung pagko-close ng account sa TD Bank. I'm not sure sa iba. Kahit $50 nga lang, di ba? Yung in-open natin sa TD. Pero sa Scotia, wala, di ba? Wala rin. So, maganda, i-utilize din natin yung mga ganitong benefits sa Canada.
Yan. Sa mga nanonood dyan, no, yan, based dito sa aming experience, ang ginagastusin namin talaga is 23. Sa iba siguro guys, pwede nyo i-share kung magkano yung naging total ng expenses nyo sa lahat-lahat. Kasi sobrang laki talaga nung kay Kolokoy. 50,000 eh. So, depende yan sa property. So, sa atin, lumiit kasi 5% lang yung dinown natin. Yes. Eh, syempre, pagtaas ng property value, mas malaki yung din. down mo rin, mas malaki yung Lahat. gagastusin mo. Pati yung pag lawyer's fees, tataas din yung lawyer's Kaya nga fees. nagbe-base diba sa kung magkano yung equivalent ng bahay mo. Alright. So, I hope nasagot na namin ang iyong katanungan. So, there will be lots of videos pa coming up for our house series. Yeah. Hope na huwag kayong manawa guys sa panonood ng video namin ni Emma kasi gusto lang namin talaga guys i-share itong journey namin sa pagbili ng bahay. Alright, so I hope nag-enjoy kayo sa aming video. If you have any questions, you can leave your questions down below. And sa mga interested pala pre-assess or pre-qualify sa aming mortgage broker, ayan, ibibigay namin ang kanilang link sa description box below. Yan. So yun guys, if ever na nakatulog ng video na, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated kayo ng latest video namin ni Emma. So hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!